nagpapasalamat sa St. Martin. Kung hindi po sa kanila, hindi mababago ang buhay namin. Ako mismo, nagpapasalamat ako kay St. Martin. Siya po ang isa sa mga tumulong upang maabot ko itong mga pangarap ko na to. Thank you very much po, St. Martin Co-op. Ako po si Leoncia T. Carrizo, 15 years ng member ng St. Martin Co-op branch ng Baliwag. Ang negosyo po namin ay mga antique furniture na nagsimula lang po kami sa hampat pinto hanggang sa nakilala na po ang aming furniture. Ngayon po, marami na po kami na pag-aanuhan na iba-ibang klase, mga items, hanggang sa malawak na ang napupuntahan ng aming mga gawa. Nagsusupply po kami sa condo. Tapos yung mga may customer po kami, mga doktor. Ako po si Lali Mungkal, 8 years ng member ng St. Martin Co-op ng Cabanatuan Branch. Una po, mga basa-basahan lang. Sumunod po, noon po ako nagkaroon ng kakayanan na mag-umpisa ng ilan-ilan ng tahian. Hanggang sa makilala ko sa St. Martin ay naging maunlad at napalago ko naman sa awa ng Diyos. Sa ngayon po, meron na po akong 20 makina. Meron na rin po akong mga nasa 20 mahigit na tauhan na tutulungan ko rin naman po. At nakapagpundar na rin po ako ng 2 sasakyan. Tsaka po may ilang motor. Yun po yung naipundar ko at tsaka po itong pinatatayuan natin na to. Ako nga pala si Albert de la Cruz Alvaro. 8 taon na akong membro ng St. Martin Cooperative ng Gimba Branch. May maliit akong negosyo ay ang Rainbow Colors Tarpaulin Printing na located dito sa Saranay, Gimba. Nagsimula ako dito 2014. Sa mga panahon na 2014, hanggang hindi ko pa nakikilala si St. Martin, medyo ang financial status ko parang mababa o parang on and off. Ngayon, tanong-tanong ako kung kung sino ang pwedeng makatulong sa akin. Merong isa akong kliyente na nagrekomenda sa akin kay Sir Roderick Crisanto. Simula noon, nag-umpisa ako sa maliit na kapital na ipinautang nila hanggang sa napalaki ko ng napalaki. Bawat lapit ko kay Sir tungkol sa financial kong problema nagagawa ni St. Martin, ang kaukulang pagkukulang ko sa financial. Ako po si Evelyn Candelaria. 9 years na po akong member ng St. Martin Co-op Santa Maria Branch. Ang negosyo po namin is Iron Works po, ang mister ko. And then ako po is mananahi. Nagsimula po ang mister ko is siguro po mga 20 years or more nang nagwe-welding. Una po namamasukan, fabrication, tapos po nung mga 4 years, nagsarili na po kami. Nangungontrata na po siya. Pero wala po kaming architect or rekomenda lang po. Minsan, rekomenda ng architect, sariling sikap lang po. Parang pag may ginagawang bahay, pupuntahan po namin yun. Magtatanong kami kung may gumagawa na ng bintana, mga bubong. Tapos yun, minsan nakukuha, minsan nakikipag-bidding. Talagang sobrang hirap na pinagdaanan. Pero hanggang ngayon po, maganda naman po ang resulta. Tapos ako naman po is mananahi, bumubuo, nag-sub ko ng mga short. Kumukuha ako dun sa Abad Santos. Sobrang laki din po ng hirap kasi po pagka pick up deliver at may natitirang mga reject o hindi natapos, isusunod po namin yun. Mag-LRT kami, mamamasahe, karga-karga namin yung mga natitirang fabric. Sobrang hirap pong pinagdaanan pero nakasurvive po. Ganun po ang buhay. Dumating sa punto na nag-boom na yung aking maliit na negosyo. Nakapagpundar ako ng sasakyan, service, para additional na pinagkakakitaan ko. Bumili ko ng isang MB350 naman. Lahat yun ay nanggaling sa tulong ni St. Martin. Nakapag-upgrade din ako ng mga computers ko na bago ko lahat. Bali, 2 computers ko ang naipabago ko. Hanggang sa ngayon, mula nung nagsimula ako kay St. Martin, patuloy ko pa rin itong pinag-iigihan
at hands-on ako sa aking negosyo. Hindi ko siya pinababayaan hanggang sa kasalukuyan. Ito palang shop namin, nagsimula lang ho nung pandemic, nabili ho namin to at natayuan ho namin ng pwesto na to, tsaka sinaklig ng shop, tsaka ho dito sa kabila, nakapagpatayo na ho namin ng bahay yung aking anak, gawa lang ho ng St. Martin. Una ho, nag-loan ho kami, binili ho namin lupa na to, tinatayuan na to. Mapakaganda ho ng, ng St. Martin. Kung hindi ho sa kanila, hindi ho kami makakapagpunta ng mga ganitong gamit, lupa, bahay, at saka yung napatayo na rin ho namin yung bahay namin sa kabila ho. Napatapos ho namin yung anak namin, naging teacher na ho ngayon. Ngayon magiging teacher 6 na ho siya. Nakilala ko po siya na doon po sa aking bayaw na si Henry Taro. Isinama po niya ako na sabi po niya ay nagpapahiram nga daw po sa mga katulad namin na gustong magnegosyo ng para dagdag puhunan. Nang makilala ko po siya, talagang sobra po ang naging tulong sa akin. Noon po, ilan-ilan lang po, pero ngayon po talagang lahat po ng order rin sa akin ng mga buyers ko na ibibigay ko na po sa tulong po ni St. Martin. Ang buhay ko po noon ay yun nga po, nagtatahi-tahi lang po ako ng basahan, titinda ko po sa Kabanatuan. Yun po ang buhay ko noon. Yun nga po, una po, nag-ano po ako sa Panginoon Diyos, nabigyan ako ng ganitong hanap buhay. Yun po pinagkaloob niya at isa rin pong pinagkaloob sa akin si St. Martin. Mayroon ako nabalitaan na yung St. Martin na nagpapautang daw. Ngayon, kailangan namin ang puhunan kasi yung iba is labor material. Wala kaming puhunan eh. Kaya talagang hinanap ko yung branch ng St. Martin Co-op sa Santa Maria. Talagang inikot ko po yun. Walk-in talaga ako. Nag-apply ako, 100K. Sa awa ng Diyos po, na-aprobahan naman. Malaking tulong po yun sa negosyo namin kasi minsan wala kaming pambiling bakal. Yung iba naman po, hindi naman nagbibigay ng malaking advance. Tapos linggo-linggo, magbabayad ka sa trabahador mo. Parang ganon. Kaya kailangan po talaga may puhunan. Kaya sa St. Martin po ako lumapit at talagang hinanap po yun. Kung saan po yung Santa Maria branch. Nag-walk-in po talaga ako. Bago po ng St. Martin Co-op ang buhay namin dahil sa pagpupursige na kailangan pag nangutang ka is magbabayad po tayo. Kumbaga sa dinidiskartehan ko rin po para lumiit lang din ang interest para makautang po ako uli. Sila na rin po ang nag-aalok na, ma'am, ganon, utang ka uli. Kasi nga parang wala pa due date ko, binabayaran ko na po. Yung buhay ho namin nung araw, yung mister ko namamasukan lang ho ng kalpintero hanggang sa yung kaibigan ko inalok nga ho ako dito na sabi, sumali tayo St. Martin. Sabi ko naman, sige. Hanggang sa una, maliit nga lang ho yung loan namin. Kung ewan ko kung 5,000, ganun lang ho, o 10. Tapos sumunod ho, kami ng 30. Sumunod, nag 50. Sumunod, 70. Basta hanggang sa umabot na ho ng 300,000. Tapos meron no silang binibigay na promo na Eastern. Kinuha ho namin kasi wala ho yung savings. Hanggang sa umabot na halos kalahati ang milyon na ang nalolow namin. Sa awanan po, nakakatagpos naman ho ng wala naman ho kaming nagiging problema. Uutang ko yun sa St. Martin. Tapos, ibibili ko yun ng cash. Tapos yung anak ko, hulugan ako. Tapos, sinasama ko rin sa hulog yun para medyo malaki ang hulog ko. Para mabayaran ko agad. Tapos, hindi kami hirap na. Kasi, yung tuloy-tuloy lang ang income eh. Nagkakatulungan. Hindi na kami hirap na laging walang pera. Dati, talaga naman kahit sa pagkain, tititirin mo talaga. Ang pangarap ko po is yung magdire-diretso po yung at mapalago ko pa. Bala ko pa rin pong palaki. Magdagdag po ako ng ibang tela. Para nang noon, mas marami pa akong matulungan na mananahi, manggagawa. Sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, pangalawa po si St. Martin, ay talaga pong naaabot ko na po talaga yung mga kagustuhan ko po talaga sa buhay na makatulong pa, ganyan, at saka mas lumago pa. Maipapayo ko sa mga gustong magnegosyo, makatulong din tayo sa ating kapwa. Ang future plans po, kung papalarin po ni Lord,
Sana po pangarap namin makabili ng sasakyan. Yun lang pong, siyempre nagkakaedad na rin po kami. Napakahirap din kasi mamasahe. Kung papalarin lang po naman, tulungan ko rin yung mga anak ko pa. Plano namin sana bumili pa ng lupa para makapagtayo kami ng apartment. Kasi tumatanda na kami, mahirap na. Sa kapwa ko kamiyembro ng St. Martin, isa lang ang kaya kong ibigay na payo. May disiplina, marunong makipag-usap, at higit sa lahat, kung ano yung pinag-usapan, ito pa rin mo. Importante po, pag mga ano po tayo sa St. Martin, sa negosyo po natin gagamitin namin financial. Hindi po natin lulustayin sa bisyo. I-focus po natin sa hanap buhay. Papasalamat po ako sa ating Panginoon. Pangalawa po kay St. Martin. Siya po ang isa sa mga tumulong upang maabot ko itong mga pangarap ko na to. Ako po nagpapasalamat sa St. Martin. Kung hindi po sa kanila, hindi mababago ang buhay namin. Yun yung malaking bagay na po sa amin at higit po sa lahat ang Panginoon Diyos ang siyang nakakaalam at magagabay sa atin. Ang maipapayo ko lang po sa mga gustong magnegosyo, pwede po kayong lumapit sa St. Martin. Unti-unti lang po. Yung kaya lang po. Tapos, kailangan lang po, pagka nangutang is magbabayad tayo on time. Ako mismo, nagpapasalamat ako kay St. Martin dahil sa agapay, sinulong niya sa aking maliit na negosyo. At kung ako ang tatanungin at mag-uumpisa muli, kung gusto ko ulit makakilala ng isang St. Martin. Thank you very much po, St. Martin Co-op. At dahil sa St. Martin, nabago po ang aming buhay. At saka sa misis ko, maraming salamat din po. At hanggang sa ngayon, hindi niya ako pinababayaan sa pamumuhay namin. At kung nagkukulang ako, ginagayad niya ako. Yun, maraming salamat po.